Magandang gabi mga kaibigan at kababayan. Ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories, ang inyong paboritong tambayan para sa mga nakakakilabot at nakakatindig balahibong kwentong Tagalog. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating mga kakaibang kwento. Kung ikaw ay bago sa ating channel, huwag kang mag-alala. Marami ka pang aabangan na mga kwento na tiyak magpapabilis ng tibok ng iyong puso sa bawat pag-upload natin. Kaya naman, pindutin na ang like button, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong handog na kwento. Sumali na rin sa ating lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa mga nakakatakot na kwento at huwag magpahuli sa bawat kwentong ating ibabahagi. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento na magpaparamdam sa inyo ng kakaibang kilabot mula sa mga bulong ng nakaraan. Isang magkapatid na abala sa paghahanda para sa bagong taon ang makakatuklas ng isang lumang cassette player na magdadala sa kanila sa isang nakakapangilabot na paglalakbay. Ano nga ba ang misteryosong musika na lumabas mula sa lumang aparato? At bakit tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim? Habang papalapit ang hating gabi, isang mensahe mula sa nakaraan ang magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Samahan niyo akong tunghayan ang kanilang kwento at alamin kung paano nila haharapin ang hindi inaasahang kinabukasan na naghihintay sa kanila. Huwag kang bibitaw dahil sa bawat yugto ng kwentong ito, ang bawat bulong ay may dalang babala na hindi mo dapat balewalain. Sa kumikinang na kalye ng isang tahimik na subdivision sa Quezon City, makikita ang magkapatid na sina Gabriel at Isabela na abalang nag-aayos ng kanilang tahanan para sa nalalapit na pagdiriwang ng bagong taon. Mga parol at makukulay na ilaw ang nagbibigay liwanag sa kanilang bakuran. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay pinupuno nila ng sigla at saya bilang paghahanda sa pagpapalit ng taon. Sa loob ng bahay, pinupunasan ni Gabriel ang alikabok sa mga lumang larawan habang si Isabela ay nag-aalis ng mga sapot ng gagamba sa mga sulok ng bodega sa itaas. Kapwa umaasa na makakita ng mga dagdag na upuan para sa kanilang mga inaasahang bisita. Kuya, tingnan mo itong lumang larawan ni Lolo at Lola, tawag ni Isabela habang pinupunasan ang isang kwadrong may bahid ng panahon. Habang inaalis ni Isabela ang mga lumang kahon at gamit, isang mahinang bulong ang pumailan lang sa hangin, ngunit ito'y agad niyang pinagwalang bahala. Inisip na baka pagod lamang siya sa paghahanda. Siguro kailangan ko na talagang magpahinga, bulong niya sa sarili habang patuloy sa paghahalungkat. Sa pagitan ng mga kahon, natagpuan ni Gabriel ang isang lumang album ng pamilya na naglalaman ng mga litrato ng kanilang mga ninuno. Binuklat niya ito at ang bawat pahina ay nagdala sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng nostalgia at isang bahagyang kilabot sa kanyang batok. Isa, tingnan mo to, parang kahapon lang nangyari ang mga to, ani Gabriel na may halong pagtataka at takot sa kanyang boses. Sa patuloy na paghahalungkat, natuklasan ni Isabela ang isang lumang cassette player na may kalawanging gilid at natatakpan ng makapal na alikabok, tila isang relikya mula sa panahon ng kanilang mga magulang. Ano kaya ang laman nito? Tanong ni Isabela habang marahang pinupunasan ang cassette player. Sa pagpindot ni Gabriel sa play button, walang anumang tunog ang lumabas. Ngunit sa pagtaas ni Isabela ng volume, isang mabagal at garalgal na musika ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Ang kakaibang himig ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na lamig sa kanilang paligid. Bakit parang bigla yatang lumamig dito?
sambit ni Gabriel na may halong pag-aalangan. Ang magkapatid ay nagtinginan, parehong nakaramdam ng isang di maipaliwanag na kaba at pagkabalisa, na tila may mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim ng bodega. Kuya, parang may iba eh. Nararamdaman mo ba? Usisa ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Habang ang misteryosong musika ay patuloy na umaalingaw-ngaw, hindi nila alam na ang kanilang paghahanda sa bagong taon ay magiging simula ng isang nakakakilabot na kabanata sa kanilang buhay. Ang bawat nota ng musika ay tila isang paanyaya sa isang hindi inaasahang paglalakbay na magbabago sa kanilang tadhana. Ano kaya ang naghihintay sa magkapatid na Gabriel at Isabela sa susunod na kabanata ng kanilang kwento? Habang bumaba si Gabriel upang ituloy ang paghahanda sa ibaba, naiwan si Isabela na mag-isa sa bodega na ngayon ay tila ba may kakaibang pagkaakit sa cassette player. Hindi niya may alis ang kanyang mga mata sa lumang aparato na para bang may mahiwagang puwersa na nagtutulak sa kanyang manatili at makinig. Pagkalipas ng isang oras, nang hindi pa rin bumababa si Isabela, tinawag siya ni Gabriel mula sa ibaba, ngunit walang tugon, tanging ang malamlam na tunog ng mga paputok sa labas ang sumagot sa kanya. Isabela, kumain ka na ba? Sigaw ni Gabriel, ngunit walang sumasagot. Ang katahimikan ay bumalot sa buong bahay, at ang tanging naririnig lamang ay ang paminsan-minsang pagsabog ng mga kwitis sa kalayuan. Sa pag-aalala, mabilis na umakyat si Gabriel sa bodega. Ang bawat hakbang sa hagdang kahoy ay nagdulot ng dagundong sa kanyang dibdib. Umaasa siyang walang masamang nangyari sa kanyang kapatid. Isabela, nasaan ka ba? Tanong niya sa sarili habang pataas ng pataas sa madilim na hagdanan. Sa pagbukas ng pinto ng bodega, natagpuan ni Gabriel si Isabela na nakatitig sa cassette player. Ang kanyang mga mata ay tila ba nakakita ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Isabela? Mahinang tawag ni Gabriel, ngunit parang bingi ang kanyang kapatid sa kanyang mga salita. Hindi sumagot si Isabela sa mga tawag ni Gabriel. Bagkus ay itinuro lamang niya ang cassette player. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at takot sa narinig na mensahe. Gabriel, kailangan mong marinig ito, ani Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napilitan si Gabriel na makinig sa mensahe kasama ni Isabela, kahit na ang oras ay tumatakbo at ang mga bisita ay malapit nang dumating. Hindi niya matanggihan ang kahilingan ni Isabela na puno ng pangamba. Ano ba yan? Sige, patugtugin mo, sabi ni Gabriel. Habang lumalapit siya sa cassette player at inihanda ang sarili sa hindi maipaliwanag na mensaheng kanilang matutuklasan. Habang ang kakaibang mensahe ay nag-umpisang maglaro sa kanilang pandinig, isang kakaibang lamig ang bumalot sa silid na tila ba isang babala sa mas malalim na misteryo na kanilang malalaman. Ano nga ba ang mensahe mula sa nakaraan na magbabago sa kanilang kinabukasan? Nakatitig si Isabela at Gabriel sa lumang cassette player habang ang malamig na tinig ni James Edmund Brown ay umaalingaw-ngaw sa silid na puno ng alikabok at lumang gamit. Ako si James Edmund Brown, pasyente ng Charles Millennium Asylum. Ang boses ay malinaw at puno ng desperasyon. May babala ako para sa inyo, isang pangyayaring hindi dapat baliwalain. Habang pinakikinggan ang boses mula sa tape, hindi mapakali ang magkapatid.
Galing ako sa hinaharap, patuloy ni James. Ang kanyang tono ay puno ng pagmamadali at takot. Ang the end ay darating, isang pag-ulan ng mga meteor. Sa hating gabi ng bagong taon ng 2016, walang sino man ang makakaligtas. Nang marinig ang babala, isang panginginig ang bumalot kay Isabela at Gabriel. Umalis kayo at huwag magtago, giit ni James. Ang bawat salita ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanilang dibdib. Natahimik ang magkapatid, hindi makapaniwala sa mensaheng kanilang narinig. Ang babala ay malinaw, ngunit paano sila tatakas mula sa isang hindi pa nakikita at hindi inaasahang panganib? Sa pagbaba nila sa salas, sinalubong sila ng masasayang tugtugin at sayawan ng mga bisita. Ngunit sa kabila ng ingay at kasiyahan, ang isipan ng magkapatid ay puno ng takot at pag-aalala. Hindi nila mawari kung paano sasabihin sa mga bisita ang kanilang narinig sa tape. Nang papalapit na ang hating gabi, isang malakas na pagyanig ang naramdaman ng lahat. Ang mga ilaw ay kumurap-kurap at ang mga baso sa mesa ay tila sumasayaw sa indayog ng lindol. Ang puso ni Isabela ay tila ba lalabas na sa kanyang dibdib sa takot at hindi niya napigilang tumakbo palabas ng bahay. Sinundan naman siya ni Gabriel. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at mabilis. Hindi alam ang kanilang gagawin. Sa eksaktong hating gabi, isang nakasisilaw na liwanag mula sa kalangitan ang sumabog. Ang pagbagsak ng mga meteor ay tila isang malaking apoy na nagpapaliwanag sa madilim na langit. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natahimik at ang takot ay naghari sa puso ng magkapatid at ng buong sangkatauhan. Ano ang kanilang kahaharapin sa bagong umagang ito? Kung may umaga pa nga bang darating pagkatapos ng delubyong ito? Sa bawat hakbang patungo sa hindi kilalang kinabukasan, ang magkapatid ay nagtuturo sa atin na ang mga babala mula sa nakaraan ay hindi dapat isantabi. Mga kaibigan, naway maging mapanuri tayo sa mga palatandaan sa ating paligid. Maraming salamat sa pagtangkilik sa kwentong ito, mga ka-Creepy Pinoy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Sumama at maging bahagi ng ating komunidad na laging sabik sa misteryo at takot. Hanggang sa muli mga katatakutan, at tandaan, sa susunod na pag-upload, may bagong kadiliman na naghihintay para sa atin. Hindi ako makapaghintay na makasama kayong muli. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na bida sa ating kwento. Magandang gabi, o kung gabi pa nga ba talaga.